Hiyaw naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Okay, good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw po ng Lunes, December 29, 2025. Okay, sana po naging matiwasay, masaya yung itong Paskong pinagdiriwang po natin hanggang ngayon po. And of course, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. This is a recorded episode, pero nire-record po natin ito ngayong umaga. Same day po, no? Pero time na pinapanood nyo na po ito, gabi na po dyan sa Manila. We are 7 hours behind. Nandito po tayo ngayon sa Paris. Okay, medyo siksik po yung mga episodes po natin for today dahil marami po tayong mga gustong pag-usapan. At isa na po rito, ito pong mga expose o pasabog nitong si Batangas Representative Leandro Leviste. Okay, so nung namatay po itong si Undersecretary Yusek Cabral, sinabi niya, nasa akin yung meron akong mga dokumento galing mismo sa kanya. Patungkol daw doon sa listahan ng iba't ibang mga merong insertions doon sa national budget. Okay? So, pag tinitingnan po natin itong imahe ni Leandro Leviste, para lumalabas na siya, anti-corruption crusader. Batang-bata, bagitong kongresista, mukhang anti-corruption crusader. Pero as things unfold, marami nagka-question na po sa kanyang credibility, sa background, and of course, motivation. Ito po yung pag-uusapan natin. Kaya po yung title ng ating discussion for today, is Congressman Leandro Leviste the real deal or is he a fake anti-corruption crusader? Ito po yung panauhin natin na makakausap natin for tonight. Isa pong political scientist I'd like to welcome again to our program. Teka lang po. Ayan. Si Professor Jean. Ayan. Teka lang. Lumabas na ba? Ayan. Jean Franco. Hello. Hello. Christian. Hello. Merry Magandang Christmas. gabi, sa Pilipinas, sa mga nanonood at nakikinig. Okay. Kumusta? Merry Christmas sa inyo, Ito you Okay and the lang, rest of the Merry family. Christmas. Oo, and rin, Happy New Year. Yun nga, pag tinignan natin itong mga sinasabi ni Congressman Leviste, how would you characterize him? And do you think yung mga criticism or doubts being raised against him are valid? Yeah, I think those are very valid criticisms. Kasi hindi naman natin itinatanggi na halimbawa dahil congressman siya, iche-check niya yung executive dahil trabaho niya yun, no? Kaya lang yung parang araw-araw na meron siyang bagong, sinabi mo nga, pasabog, parang baka ako lang, no? Para kasing hindi nagiging genuine. Kasi medyo parang masyadong na-frame siya, o sige, sabihin na natin na corruption crusader, which is not bad at all. Gusto natin, gusto natin ng transparency, gusto natin ng accountability. Kaya lang yung timing at saka yung bilis, yung dalas, parang hindi malayong mag-iisip ang mga tao kung anong motibo niya, no? Kasi naman kung halimbawa, Batangas lang naman yung mo, no? Yung aim mo, gusto mong ma-re-elect, then hindi mo na kailangan ng ganito ka lawak na exposure, di ba? So, I don't think it's unfair to him para isipin ng ibang tao na maaaring meron siyang inaay na higher position na hindi rin masama. Kaya lang, kung ako yung handler niya, halimbawa, sasabihin ko na medyo hinay-hinay. Anyway, sa 2028 pa naman yun. Kasi nga, you run the risk of overexposure and at the same time, meron siyang mga parang nagiging urong-sulong. Yeah. 'Di ba? Yun yung nangyayari. So dito mukhang may nakikita ba kayong overexposure na din sa kanya mga pinapasabog patungkol dito sa flood control corruption?
Yes, mananawa kasi yung ano, mananawa din yung mga tao at lalo na kung merong nagsususpecha kung papaano niya kinukuha yung ano 'no, yung, mga sinasabi niyang mga listahan. May mga sinasabi ng mga lawyers na wala raw probative value, pero politically speaking siyempre yung ibang, common tao maiisip nila na, "Oh, ang galing nito." Pero yung, 'pag araw-araw na medyo magdududa rin sila 'no. Kasi alam mo lahat tayo for transparency and accountability. Ang nangyayari kasi, puwede kasing mag-isip yung iba na, ano ba yung work niya? Sige congressman siya, pero hindi naman siya kasama dun sa halimbawa yung kung si Ping Lacson nito araw-araw merong ganyan pasabog, Blue Ribbon naman siya. 'Di Mm, ba? Si Vince Hizon natural, ang mga taga-ICI natural, 'no, kasi trabaho nila 'yun. Kaya lang kapagka hindi ka masyadong involved naman at the very least dun sa usapin, ang tingin, parang mina-muddle mo yung issue at, nagbibigay tuloy ng duda sa lahat ng mga dokumentong, ipepresenta 'no, kahit siguro maging meron ng totoo talaga, yun yung ayaw natin mangyari. Dahil ang mm. nangyayari nga over the course of these 5 months of this flood control controversy, nagiging he said, she said. Alam mo yun, may sasabihin 'to, may sasabihin, may ilalabas ito, ide-deny nito. Nalilito na yung tao. When in fact, ang gusto lang naman ng tao, ano ba talaga ang katotohanan at ano ba talaga ang, patutunguhan nito. Mm. So yung nabanggit niyo Prof, isang possible motive dito 'no, of course siya lang makakasagot niyan, pero sa pagtingin 'no, kumbaga puwede naman nating Mm, mm. pagtagmi-tagmiin yan, Mm, baka meron mm. siyang balak na ano, na takbuhan na higher office. So basically trying to make himself very visible, exposing himself to the, national electorate and Mm, perhaps, mm. gone for a higher position, that's one. Pero yung isang iniisip ko rito, in the current political context that we have, ano kayang posibleng motivation dito? Kasi for instance 'no, September pa raw hawak niya na yung mga dokumento. Yun na nga, Bakit oo, nag-hintay pa oo. siya na mamatay itong si Jose Cabral para ilabas niya? Tapos 'di ba yung mga binabanggit niya may pagka-striptease, 'di ba? For lack of a better term. Para bang Oo, iniisa-isa, parang tinatakam yung mga tao. And then came the information na mukhang hindi niya nakuha, using ordinary means 'no. Merong lumalabas na balita na mm. mukhang pinuwersa niya yung staff ng DPWH. Yeah, Tapos oo. nagsagutan sila ngayon ni Vince, Dizon Mm, dahil sabi ni Vince mm. Dizon, wala akong inauthenticate diyan. Pero yung sagot niya parang pinapalabas niya, sinungaling itong si Vince Dizon and perhaps na pressure to deny that. Mm, Ang mm. point ko, ano ba nakikita yung parang, posibleng, motivation dito? Kasi ang konteksto natin ngayon basically medyo sanga-sanga 'no? Merong matinding Mm. corruption scandal confronting us as a country and of course the Marcos administration. Yung isang puwersa naman ine-exploit ito para pabagsakin sa puwesto yung Marcos. So ano Mm. yung nakikita niyong value nitong, mga ganitong pasabog na isang Leandro Leviste? Yung value like halimbawa yung striptease maaaring, ang value nito, pahabain para parati siyang may exposure which then leads us to believe nga na, baka may gusto siyang higher position which is valid naman kahit sino I mean puwede siyang mag-aspire, bilyonaryo siya, eh. Ang problema lang kasi yun nga, ang kung hindi siya mag-a-aspire, ang puwede mong isipin mina-muddle niya yung issue para hindi talaga lumabas yung totoo. Or 'pag lumabas yung totoo, people will doubt it. Yun kasi ang puwedeng maging Hmm, resulta. Kasi hindi lang naman itong buong corruption, investigation na 'to, hindi lang naman 'to legal, hindi lang siya technical. Political ito in the sense na kailangan siyang maging katanggap-tanggap sa mga tao kahit anuman ang resulta nito 'no. Pero sa gawaing ganito hindi nangyayari yun ano. At saka ano, yun nga nung September meron na siya. 'No, may hawak na siya. Puwede naman kasing, may mga tools naman ang mga congressmen, ang mga mambabatas 'no, paano puwede siyang mag-privilege speech, katulad ng ginawa ni Senator Ping Lacson, 'di ba? mm. Nag-privilege speech siya kasi may protection ka do'n 'no. Puwede ring nag-file siya ng resolution, magtawag siya ng, public hearing or sumali siya do'n sa mga investigations or of course puwede rin siyang press con. Kaya lang nga hindi ito nangyari ta's belatedly naman nung nangyari 'no, hindi nangyari noon, hindi rin nangyari nung nangyari pero belated na 'no? Okey, parang hello? Prof. Jean? Medyo nawala Hello, yata.
Ay, ayan, Yes, okay. yes, I remember nung one time humarap sa pagdinig si Pasig City Mayor Vico Soto, he warned about something that can be construed as akin to this. Ano ba ibig sabihin? Yung tipong baka magulo yung issue. Do, do, you, exactly, no? do you think this is what's happening now? Parang nagiging overcomplicated yung discussion to the point that perhaps it's being muddled now. Yes, and that is why, yoong kailangang makulong, provided na meron na silang mga sabi nila kasi they're also making sure na solid ang kaso, ay kailangang makulong na, bilisan na. Bakit? Kasi the more na humaba, the more na madaming sasawsaw at maraming, usaping mangyayari na baka ang kahihinatnan nito ay wala nang maniniwala doon sa kahihinatnan, 'di ba? Okay. What do you think of the criticism on how he became that wealthy? Okay? Basically, kine-question yung kanyang credibility kasi, paano magiging anti-corruption scandal anti-corruption crusader ito? Paano ba niya nakuha yung kanyang bilyones dun sa kanyang solar projects? Okay? The number two, sinasabi, ano yan produkto ng nepotismo kung paano nakuha yung mga ganung proyekto dahil yung nanay niya nasa Senado noon, holding a very important and sensitive position. Okay? So, how do you think these credibility questions are affecting his actual credibility as a so-called anti-corruption crusader now? Kasama yun, kasi siyempre, papaano ba siya naging politiko, 'di ba? Hindi naman siya naging politiko na bigla na lang, 'no? May ano 'to, kasama sa tingin ko sa plano ng pamilya at also siyempre, ah gusto niya rin at, hindi naman maiaalis na siyempre na malaking tulong 'no, yung, suporta nung kanyang nanay, yung posisyon ng kanyang nanay 'no. Bagamat of course 'no, puwede nilang i-argue na yung, people of Batangas, First District ng Batangas ay binoto siya 'no, Mm. willingly. Pero siyempre hindi naman kahit sinong gustong tumakbo na congressman, mananalo. May iba diyan kahit ilang beses nang tumatakbo, magagaling din sila 'no, maraming Tama. experience, pero hindi sila puwedeng manalo. So, ibig sabihin, privilege siya, kahit na ano pang sabihin mo. In short, may pagka thank you mommy pa rin, 'di ba? Of course, hindi Salamat maaalis mommy. yun. Oo, tingin ko maski siya hindi naman niya maaaring itanggi yun 'no? Oo. Pero yun nga, so do you think that somehow affects his credibility? Kasi sasabihin, ikaw, anti-corruption na crusader yung parang dating mo ngayon. Pero ikaw ba? How did you get your wealth? 'Di ba? Can you honestly say that it was through strictly honest means? 'Di ba yung ganun? Syempre, ibabato yan sa kanya. Of course, oo. Kaya kailangan paghandaan niya 'no, kung papaano rin lalo na if meron siyang, intention for a higher office, papaano 'yun 'no? Papaano niyo sasagutin 'no? Papaano niya ipoposisyon yung sarili niya, yung mga sasabihin niya dun sa mga puwedeng iparatang sa kanya ng mga tao. Mm. Isa ko iniisip dito, Prof, no? Of course, yung isang banda yung pinag-uusapan natin, yung mismo si Congressman Leandro Leviste. Tapos sabi ng Malacanang, di ba, walang probative value yung kanyang mga pasabog. Okay? So, tinatanong din, no? Dapat daw malaman kung paano niya nakuha yung mga dokumento na yun. So, basically, that's procedural and that is also very important. Pero sa akin naman, di ba, pwede rin namang gamitin ito kanyang mga pasabog as a take-off point for other agencies. Of course, kasama diyan yung Kongreso, para i-validate. Teka, totoo ba yung sinasabi ni Leandro Leviste? Kasi iba medyo, medyo supot. Di ba, kunwari, accusation niya dito kay Terry Ridon, miski medyo minasahe niya pagkatapos, clearly nagkamali siya doon. Tapos Oo, lumalabas yung yun isa, nga. matagal na palang namayapa yung isang kongresista, paano magkakaroon ng insertion. Okay? So, meron may dalawang black eye yung kanyang pasabog. Pero ang point ko, yung iba, di ba? Pwede mo siyang gamitin for further validation. What do you think? Yes, yes, tama ka 'no. At, yun yung ano 'no, yun yung dapat talagang response sa kanya ng mga ahensya. Ang nangyayari lang kasi natatalo siya, kasi nga yun nga yung dun sa talakayan kasi yung mga yung dalawang pasabog niya na medyo, ah,
palyado. Ang tingin ko dala rin yun siguro, I think yung pagmamadali, hindi masyadong na-vet, 'no? Kasi yun yung problema din na, kailangan mag-press con agad, kailangan, maglabas agad, 'no? Mag-video agad, yung mga gano'ng bagay. Meron pa siya ng ano 'no, parang naiyak pa rin sa isang, online press conference 'no, yung gano'n, eh. Medyo ano ba 'yan, mukha bang credible or may pagka-pang-FAMAS? Yun na nga, sa akin din, again, baka ako lang, I did not find it genuine. Although, para sa akin, ang galing ng mga lalaking umiiyak, 'no, in public pa, very secure Mm. about their, masculinity. Kaya lang, yun nga, um, hindi rin maganda rin kasi para sa isang ganyang kabata na umiyak ka, na napakakonektado mo sa nanay mo. You know what I mean? So, para kang, alam mo yun, parang nagmumukha kang crybaby. Although at saka ang nangyayari, meron kang sinisiwalat, ang nangyayari nafo-focus sa'yo. Tama. Kasi dapat ang Mm. mensahe mo yung sinasabi mo, yun ang pasabog mo, 'di ba? Oo, I Hindi remember oo. nung araw sila Senator Maceda, 'di ba, parang siya yung mapapaghalata yung edad ko, siya yung parang king of expose during his prime, 'di ba? Mm, Talagang mm. gamit na gamit niya yung privilege speech, tapos meron siyang mga sasabihin, pero ano 'yan, pinaghandaan niya ng matagal. Pero of course, nung araw na yun wala namang social media, kaya mas maraming panahon para mag-vet. Mm. Hindi dito kasi kay Congressman Leviste, I don't know kung sino handler niya 'no, although may nadinig ako meron siyang kinontak. That was a few Mhm. months ago 'no. Mm. I don't know kung nag-work na yun, I don't know how he's being packaged, pero ang lumalabas Mm. dito parang crusader siya. Pero naididikit siya rito kina Kiko Barsaga and of course sa mga DDS. Mm. I would be interested as to how the mother is advising him, 'di ba? Kasi nanay veteranong, Yes, yes. mamamahayag, Oo, oo. veteranong, senadora, alam na alam niya yung ins and outs diyan 'no. Yeah, So, I mm. don't know whether he's getting, important, advice from his mom, 'di ba? Kaya lang, Christian, ang difference nila is that when, Senator Lauren Legarda ran, she was already very popular. So Yeah. she did not need, to be introducing herself to the entire country. So iba yung kanya ngayon, 'no? At saka ang apelyido niya is Leviste pa, 'no? Well, siguro papalitan niya in time para maging Legarda, para yung Mm. yung recall, oo. Okay. Sige po, Prof. Jean, maraming salamat po for joining us, tonight and, thank you very much again. So, uulitin Thank po. you, Christian, and Merry Christmas and Happy New Year again. Salamat. Okay. Sige, Thank salamat. you. Thank you, thank you. Teka lang, Ayan, okay. Sige po, yan po si, Professor Jean Franco. Thank you very much po for joining us and of course, ayan, teka lang, ayusin lang po natin. Meron pa po tayong susunod na episode, no? Okay, again, ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat.